Elepante sa kagubatan. Noong mga panahon na may iba't ibang uri ng hayop pa ang nasa kagubatan, may isang matandang lalaki at ang anak nitong dalawang babae na naninirahan din sa kagubatan. Isang araw ay aalis ang ama ni na Rose at Leah upang manguha ng kahoy sa kagubatan. May dala itong palakol. Ama, saan ka pupunta? Kagubatan anak, para manguha ng kahoy. Huwag kang mag-alala, ako'y babalik din agad. At umalis na ang ama. Nang nakarating siya sa kagubatan, ito'y nagsimula ng magputol ng puno. Ngunit hindi niya namalayan na may pugad ng ibon sa kanyang punong pinuputol. Noong tutumba na ang puno, nalaglag ang pugad ng ibon kasama na ang itlog na nasa pugad. Umiyak ang inang ibon dahil nawalan ito ng anak. Nais nitong gumanti dahil sa ginawang pagputol ng puno, na naging dahilan ng pagkalaglag ng pugad. Maya-maya, natapos ng magputol ng puno ito. Naalala nito na sinabi ng kanyang anak na nais nito ng pasalubong. Kailangan kong humanap ng maiuwi sa aking anak. Sa paghahanap nito, ay may nakita siyang lugar na puno ng hayop na hindi niya pa kailanman nakikita. May nakita itong kuneho, usa, baboy at unggoy. Nais nitong iuwi ang kuneho, kaya dali-dali niya itong hinuli. Huwag mo akong ulihin, ayaw ko malayo sa aking pamilya. Ikaw ang bibigay ko sa aking anak bilang pasalubong. Tulong! Iyak ng kuneho. Pauwi na ito nang may madaan ng batang elepante. Maganda kung ito ang aking kukunin. Ngunit paano ko ito mahuhuli? Babalik na lamang ako dito bukas. Pauwi na ito. Dala ang kuneho at agad ding ibinigay sa kanyang anak. Nasabik at tuwang-tuwa sa uwi nito. Kinabukasan, kagaya ng sinabi nito, nagpunta ito sa kagubatan na may dalang baril na ginagamit sa hayop at agad niyang hinanap ang elepante sa kagubatan kung saan niya ito nakita. Pagtapos ng ilang minutong paghahanap, nakita niya ito. Nasa tabi ng ilog sa kagubatan, nagtago ito sa likod ng puno at nag-aantay ng tamang oras para mabaril at mahuli ang batang elepante. Nang makahanap ito ng tamang tiempo, agad nitong binaril sa paa ang elepante, na naging dahilan ng pagbagsak nito sa lupa. Ito'y kanyang itinali at hinila pabalik sa kanilang bahay. Malipas ang ilang oras, nagising ang elepante at nasa tabi nito ang kuneho, na siyang hinuli din ng ama ng dalawang babae. Gusto ko nang umuwi. Ang umiyak, kailangan nating humanap ng paraan para makatakas. Sumigaw sila ng sumigaw. Nagbabaka sakaling may makarinig sa kanila at tulungan sila. Narinig sila ng dalawang babae at agad itong nilapitan. Maaari niyo ba kaming tulungan? Pakiusap. Gusto ko nang makita ang aking magulang. Naawa si Rose at Leah at naisipong tulungan ang elepante at kuneho. Sige, tutulungan namin kayong makatakas pag-alis ng ama papuntang kagubatan. Ngunit baka magalit si ama. Pero hindi tamang huliin sila. Iniintay sila ng kanilang pamilya. Maraming salamat sa inyo. Lumipas ang isang araw at pupunta na ang ama ni Rose at Leah sa kagubatan. Pag-alis nito ay agad pinuntahan ng dalawa ang kuneho at elepante para tulungan itong makatakas. Sa kabilang banda naman ay hinahanap na ng mga magulang nila ang batang elepante at ang kuneho. Nagtanong-tanong na ito sa mga hayop sa kagubatan. Nakita ng inang elepante ang ibon at nagtanong siya rito. Nakita mo ba ang aking anak kuneho? Kanina ko pa siya hinahanap. Ko pa siya nakikita. Hinahanap ko nga din ang aking anak. Halika, hanapin natin sila. Puno ng akasya, nakita mo ba ang aking anak? Oo, nakita kong binaril at hinuli ng lalaki ang iyong anak. Dinala niya ito sa kanilang bahay at ang anak naman ng amang kuneho ay hinuli din ng lalaki. Tahan din agad ng inang elepante at amang kuneho ang kanilang anak. Nakita nila ito na papaalis na sa bahay ng lalaki. Kasama nila si Rose at Leah. Nagpasalamat ito sa dalawang babae dahil sa pagtulong sa kanilang anak. Salamat Rose at Leah. Salamat, tatalawin namin tong utang na loob. Makakauwi na kayo sa inyong mga bahay.
Paalam! Kabilang banda naman ay habang nasa kagubatan ng ama ni na Rose at Thea, habang naglalakad ito ay nahulog siya sa isang malaking hukay nang hindi ito namamalayan. Nasugatan ng kanyang braso. Sumisigaw ito at humihingi ng tulong, ngunit walang nakakarinig sa kanya. Nakita siya ng ibon, ngunit hindi siya tinulungan dahil sa nagawa nito. Maya-maya ay may naririnig siyang dumadaan. Ito ang elepante at koneho na pauwi na. Agad-agad siyang sumigaw at humingi ng tulong. Narinig nila ito at nilapitan, ngunit hinarang sila ng ibon. Bakit niyo siya tutulungan? Hindi ba may ginawa siyang masama sa inyo? Oo nga, hinuli niya ang aming mga anak. Pakiusap, tulungan niyo ako. Hinihintay ako ng aking mga anak. Hindi ka namin tutulungan. Uulitin mo lang ang iyong ginawa. Nangangako ako na hindi ko na ito muling gagawin. Na, tulungan na natin siya. Paano si Rose at Leia pag hinayaan natin siya dito? Nila itong tinulungan. Ibinaba ng inang elepante ang kanyang mahabang ilong para iangat ang lalaki. Pagkaangat dito, ay nagpasalamat ang lalaki. Salamat sa inyo. Tinulungan niyo pa rin ako kahit sa kabila ng aking mga nagawa. Walang anuman. Huwag mo na lang ulit gagawin ito dahil at tayo ay may pamilya at ayaw nating mawalay sa kanilang feeding. Maraming salamat sa pagtulong niyo sa akin. Mauna na kami. Ingat kayo sa pag-uwi niyo. Na sila sa kanilang bahay. Pag-uwi ng ama ay kaagad niyakap nito ang kaniyang dalawang anak. Mula nito ay lagi na nilang pinapangalagaan ng mga hayop sa kagubatan at namuhay na sila ng masaya at payapa.